Ito po, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po ay panibagong video po natin, no? So sana po ma-follow niyo po ako at ma-like and share, comment po sa ating videos dito sa ating mushroom tutorial. Ayan. So ito po, halimbawa may insekto, regarding po ito sa mga insekto ha. Insekto naman po yung topic natin. Halimbawa ito nakadikit. Ayan, nakadikit siya. So, ang daming insekto, 'di ba? Lalo sa araw makikita mo yung mga insekto nandito sa ilalim, dito sila. Dito, diyan sa ilalim nagsisisikan. Kasi galing po siya doon sa loob. Yung mga hindi na steam na maayos, nabubuhay po sila kapag may mga amag na po tayo na puti. So magkakaroon po siya ng mga insekto sa loob. Pag nag-matured na po yung mga insekto, katulad nito, halimbawa ito may sira na, no? Ito pakita ko sa inyo yan. Kunwari yan. Hindi yung green ha. So itong may itim, tsaka ito. Yan. Halimbawa yan, hindi magandang luto ng inyong steaming. So magiging mabubuhay yan sila. Mabubuhay, kakainin yung yung ito, tapos may parang maliliit na kuto. Pag nag-matured na po sila, lalabas po yan sila. Pag lalabas na po yan sila, magkakaroon ng pakpak. Ayun, yung lilipad-lipad sila dito sa gilid, ayan. Kakainin yung nutrients ng inyong mga mushroom dito pa lang. Tapos lilipad-lipad na sila, tapos papasok uli sila, manganganak, mangingitlog, hindi natin sa sobrang liit nila, so hindi na natin sila makikita. Ipiprevent na lang po natin sila na paalisin. So ang gamit po natin dito ay ang insect repellent. So ito na, malaking tulong po ito, marami na po, tested na po yan. So ito po, spray ka po dito sa ilalim kung saan po sila nagtatago. So 12 inches ang layo, 12 inches ang layo, mga hanggang dito siguro. Isang ruler, 'di ba? Ganyan. Sprayhan mo na, pak. Spray misting lang ha, pak sa ilalim kung saan nagtatago, pak. Ngayon dito naman sa itaas kung saan sila minsan nasa ibabaw din, pak. 'Di ba? Mostly kasi nasa ilalim sila, natatago sila doon. Nandun sila. So, yan. So, pag once na nandyan maraming insekto, kinakain ng nutrients ng mushroom, so nagkakaroon sila ng abnormalities. Siyempre, yung sustansya, instead na para sa kanila, so napupunta sa mga insekto. Tapos yung mga itlog pa ng insekto, kailangan pa ng mga nutrients para lumaki sila at magiging insekto ulit. So, recycle lang sila na resell. Pag nag-mature, lilipad na naman sila, magpaparami na naman sila, ganon. So, ang insekto po ay okay naman sana siya kung isa, dalawa, lima o kaya ganyan. Okay lang. Pero kapag yung marami na siyang insekto, sobrang dami na, hindi na po maganda yun kasi ang insekto is representative bees, no, sa ating mga mushroom para sila yung mag-pollinate sa another mushrooms po. Yung halimbawa yung mga bees, 'di ba? Kapag once dadapo sila dito sa pollen grain, yung sa mga bulaklak, pag kakapit na yung mga spores niyan, mga pollen grains, yan, kakapit na sa mga kamay, paa nila, tapos lilipat na naman sila doon pa, kaya nagbubulaklak. Okay yun. Kaso nga lang, konti lang dapat. Kaya kapag marami na, wala na, magiging abnormal na yung iyong mushroom. Hindi na siya tutubo ng malaki. Minsan nagiging abnormal na siya. Hindi na siya tutuloy. Masusunog na siya sa sobrang wala nang sustansya. Tapos dinagdagan pa ng hangin, natutuyo na siya, dinagdagan pa ng init. Hindi siya na napapaliguan, walang moisture, kulang sa alaga. So kaya minsan nagkakaroon po na. Minsan po tatalakayin din po natin yung iba bakit natutuyo, ganyan. Mag-question po kayo para gagawan po natin ng content, okay? Ng mushroom tutorial. For newbies only lang po ito ha. Yung mga expert na po, wag na po tayong mag-bash, wag niyo akong babashin. Hini-help ko lang po yung mga newbies. Ayan. So kung mayroon po kayong alam, mga master na, pwede naman kayo gumawa ng sarili nyong content. Okay po? Ayan, ito po ha, yung mga tips po. Kailangan po nating pag-aralan ang pag-aalaga ng mushroom bago tayo papasok sa mga
sa mga mundo ng mushroom kasi napaka-sensitive po kasi ang pag-aalaga ng mushroom. Napaka-sensitive nila. Kung hindi ka marunong, hindi ka yan, maaayawan nila yung ano mo, maaayawan nila yung pag-aalaga mo. So, ang pag-aalaga mo rin po ay mula sa puso. Yung talagang may time ka rin sa kanya na may time ka sa kanya na mag-alaga ka. You know, 3 times a day ang dilig ha. 3 times a day, umaga, tanghali, gabi. Ay, gabi. Hapon, mga alas 4 ang pinakalas. Ngayon kapag mainit ang panahon, pwede naman siyang ano, 4 to 5 times kapag mainit, summertime naman yun. Pero ito hindi na, no need ng dilig ng 5 times kasi malamig-lamig na, umuulan-ulan. Kaya yan yung gustong-gusto nila kasi baka ma-over kasi ng dilig. So, kailangan 3 times regular lang, umaga, tanghali at alas 4 ng hapon. O, yan. Para magkaroon ka ng ganito kaganda na flowers ng mushroom na nakakain. Ito kasi hindi nakakain eh, kaya ginawa ko lang fussy wire. Wala na po kasi akong farm dito kasi wala na akong kasama sa pagbubungkal ng kusot. Kaya hindi ko naman din marunong mag-isa na kaya ko pang isang sako-sako na, yun, bata-bata pa ako, kaya ko. Ngayon, hindi na. Kaya nag-iisa na lang ako mag-tutorial na lang po ako muna. So, pag dumating na po yung aking katuwang, yung aking anak, pwede naman po kami ulit mag-start. So, ito po ay mga tips lang po ito ha. Kung ayaw nyo pong sundin, okay lang, walang problema. Yung mga gusto po ay sundin nyo po, mag-PM po kayo sa akin para maalalayan ko po kayo. Kailangan ko na to yung i-share ng libre. Kasi kung hindi ko to i-share, malay mo, o, 'di ba? Bukas di na tayo magising. At least nakabigay man lang tayong tips sa mga kamushi natin, Luzon, Visayas at Mindanao. Minsan mga international pa nagme-message how much your fertilizer. Oo, pero hindi ko na kasi sobrang layo kasi dun sa kanila. So, okay lang kapag once naman na available naman tayo palagi. Okay, marami po salamat po. Sana po nakatulong po tayo sa ating mushroom tutorial ng mga flowers. No? Okay, thanks for watching. Bye-bye. Hanggang sa muli.